Okay guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. So sa araw na po ito, ating pong pag-aaralan ay ang wideband oxygen sensor ng Toyota Kluger. So Toyota po ito. Ito po ay 4-wire oxygen sensor. Ito po ay tinatawag nilang AFS, Air Fuel Ratio Sensor. So ito po ang ginagamit ng Toyota. So simulan na po natin guys, samahan niyo po ako. Pag-aralan po natin kung paano po mag-diagnose at paano po nag-ooperate ang wideband oxygen sensor ng Toyota. Okay guys, nandito po tayo sa loob ng Toyota Kluger. So, pinulat po natin ang mga data feeds ng Bank 1. So ang mga pinulat po natin ay air fuel sensor, current, air fuel sensor voltage, coolant temperature, engine speed, long term fuel trim, short term fuel trim, and oxygen sensor, catalytic monitor, catalytic converter monitor. So nire-record po natin siya. So tingnan natin kung makukuha natin siya lahat. So sa 2 minutes na po, gawin natin mga 3 minutes. Ito po yung recording time. So ayun po, nagre-record po siya, no? So i-review po natin ito. Titingnan po natin kung mag-match yung reading dito sa sasakyan doon sa actual na manual ng Toyota Kluger. So andun po ang instruction kung paano mag-diagnose, paano magbasa ng air fuel sensor ng Toyota Kluger. So okay guys, almost 3 minutes. Tapos i-review po natin to guys. Tingnan natin kung magmamatch ba talaga yung value na makukuha natin dito doon sa manual. Okay, 3 minutes na po. Okay, stop natin. So babalik po tayo sa loob ng bahay. I-review po natin yung parameters na nakuha natin. Okay guys, ngayon guys, nandito tayo sa harapan po ng laptop ko. Andito po yung mga information sa characteristic po ng air fuel ratio sensor ng Toyota Kluger. So ito pong manual na ito ay print out po sa Amerika. So ang tawag po sa Toyota Kluger sa Amerika ay Toyota Highlander. Dito sa Australia ang tawag ay Toyota Kluger. So ang isang sakyan minsan pag dinadala sa ibang bansa, iba po ang tawag. So ito pong nakikita nyo, itong nasa taas na to, ito po yung tawag nila sa wideband oxygen sensor sa Toyota po ito. Ang ibig po sabihin ng AFS ay Air Fuel Ratio Sensor. So ito po ang karakteristik niya. Tapos ito pong nasa baba, ito po yung oxygen sensor na located sa downstream S2. Yan. S2 po, ibig sabihin ito yung after catalyst. So ang i-discuss po muna natin ngayon itong upstream oxygen sensor na tinatawag po nating air fuel ratio sensor. So isang uri po ito ng wideband oxygen sensor. Marami pong klase ang wideband oxygen sensor. Ang Toyota, yan po ang tinatawag po nilang ang oxygen sensor nila na AFS. Sa Ford, ang tawag po sa Ford ay UEGO. Ibig sabihin po ng UEGO sa Ford, Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor. So yun po ang tawag nila sa Ford. Iba po ang karakteristik po niyan kumpara po sa Toyota. So
meron pa pong isa, meron pang tinatawag na LFA, may tinatawag pa pong linear, at meron pa pong tinatawag na AFR. Yung AFR at AFS, pareho lang po ang ibig sabihin yan, air fuel ratio sensor. So, yung AFS, air fuel ratio sensor din yan. So, halos iisa rin po ang ibig sabihin yan. So, kung tayo pa magto-troubleshoot ng oxygen sensor, kailangan alamin po natin kung anong klaseng oxygen sensor ang nakakabit sa sasakyan. So, sa anong labanan po, kapag alam po natin yung kalaban natin, so mas madadiagnose natin ng tama ang sasakyan. So, dito po tayo manghuhula kasi ang oxygen sensor po ay mahal, napakamahal po ng oxygen sensor, hindi po yan mura. So, pag nagkamali po tayo ng diagnostic, sayang po yung pera. So, ito po ang characteristic po ng AFS, air fuel ratio sensor ng Toyota. So, ito pong air fuel ratio sensor po na to, ito po ay 4-wire oxygen sensor. So, kung titingnan po natin, ito po ang characteristic niya. Sabi dito, below 3.1 volts means rich. So, pag bumaba ka ng 3.0 pababa, rich condition po yun. At pag tumaas naman ang reading mo sa 3.4, ibig sabihin lean. So, ibig sabihin, pag nag 3.5, 3.6, hanggang 5 volts, ibig sabihin nun, lean siya. So, ika-clarify ko lang po, ang wideband oxygen sensor, tinatawag sa wideband oxygen sensor kasi mas malawak po ang coverage na kaya niyang basahin. Ibig sabihin, ang ordinary oxygen sensor, ang nababasa niya mula 17.6:1 hanggang 11.8:1. Pero ang wideband oxygen sensor, ang nababasa niya po ay 5:1 up to 20:1. Yung iba po, mas malawak pa po doon. So, mas malaki po ang nababasa niya, kaya ginatawag po siyang wideband oxygen sensor. So, depende rin po sa uri ng oxygen sensor. Yung iba, mas taas pa ang kaya niyang basahin. So, ita-translate po natin ito sa graph para mas madali po nating maintindihan. Okay guys, yan po yung translation na ginawa po natin. Ayon po doon sa tinignan natin kaninang information tungkol po doon sa AFS sensor, ang sabi dito, sabi doon sa kanya, anything higher than 3.4 volts is lean condition. So, pag tumaas ka sa 3.4 pataas, lean condition po yun. Ngayon, ang sabi naman niya, anything lower than 3.1 is considered rich condition. So, yun po yung interpretation ng oxygen sensor na AFS ng Toyota. So, lahat ng bumaba rito, rich, lahat ng tumaas doon, lean. So, ayan po yung mga voltahe na sinulat ko. So, kung titingnan po natin, mula 3.1 volts hanggang 3.4 volts, yan po ang tinatawag nating ay perfect air fuel ratio na 14.7:1. So, mula rito, sa 3.1 hanggang 3.4, yan po ay 300 millivolts. So, kung magsisimula ka rito, pupunta ka rito, 100 millivolts, 200 millivolts, 300 millivolts. Ang 300 millivolts po, kung titingnan po natin yan sa waveform sa scan tools, halos hindi po siya gumagalaw. So, flat line po yan. So, ang diskarte po dyan para mabasa po natin ng maayos ang oxygen sensor, kung sira ba siya o okay ba siya, ang i-monitor po natin yung number, yung voltahe. So, wag po natin titingnan yung
graph niya. Kasi sa ano yan, sa scan tools diretso lang po yan, unless kung ang scan tools nyo ay napapaliit ang volts per division. Pag napapaliit nyo po yung volts per division, magagawa nyo po halimbawa 100 millivolts per division, maaari makikita nyo ito. So susubukan din po natin yan sa scan tools ko. Isasalang po natin, titingnan natin yung scan tools ko kung mapapababa po natin yung volts per division. So kukunin ko po yung scan tools, titingnan po natin yung recorded parameters na ginawa ko po kanina. I-evaluate po natin yun. Okay guys, ito na po yung nirecord natin kaninang parameters ng Toyota Kluger. So pinull out ko po yung air fuel ratio sensor, bank 1. Lahat po bank 1 yan. Air fuel, ito po current ang sinusukat dito. Itong isa naman voltage ng air fuel ratio sensor, voltage po ang minomonitor nito. Unit po voltage, coolant temperature, engine speed, long term fuel trim, bank 1 din po yan. So percent, dyan po na natin nakikita kung nagdadagdag o nagbabawas yung gasolina po natin o may correction siyang ginagawa. Auto sensor, bank 1, sensor number 2. Ito po yung after catalyst. Short term fuel trim, bank 1, sensor number 1. So percent din po yan ito. So dito po nakikita rin po natin yung kung naggagawa siya ng correction, kung nagbabawas o nagdadagdag po siya ng fuel. So gawin po natin graph itong air fuel ratio sensor. Tingnan natin po yung voltahe, ano? Yan. Kung titingnan nyo po yung voltahe, kung ipi-play po natin yung recorded na parameters, ipi-play ko po ng forward, ipi-press ko po ito, makikita nyo yung line na yan, halos hindi po gumagalaw yan. Diretso po lang yan. Oh. Kita nyo nagbabago po yun. Diba? Halos hindi po siya gumagalaw. Kasi gaya nga po ng sabi natin kanina, ang perfect air fuel ratio niya ay naglalaro po sa 3.1 volts hanggang 3.4 volts. So nasa 300 ano po yun, 300 milliampere. Yung 300 milliampere, halos hindi po gumagalaw yung linya na yan. So hindi gaya po nung doon po sa unang ginawa nating video, yung ordinary oxygen sensor, yung short band oxygen sensor. Ano siya, yung makikita natin yung fluctuation niya, ng voltage niya. Kitang-kita natin sa scan tools, nagpa-fluctuate siya mula 100 millivolts hanggang 900 millivolts. So malaki po yung nilalaroan ng graph po ng ordinary oxygen sensor. Pero dito po sa wideband oxygen sensor, napaka-iksi lang po. 300 millivolts lang po ang binaglalaroan po ng graph. Hindi gaya doon sa narrowband oxygen sensor, napakalaki po. Kitang-kita po natin yung waveform, pero dito hindi. So paano po ang diskarte sa pagbabasa ng oxygen sensor ng Toyota kapag wideband oxygen sensor? Ito po yung air fuel ratio sensor. Ang titingnan po natin dyan, hindi po itong line, itong waveform, kasi diretso lang po yan. So ang titingnan po natin ay itong voltahe niya, yung number ng voltahe. Kasi kung palakihin po natin yan,
makikita nyo, halos hindi po gumagalaw yan. Ganyan lang siya. Halos hindi po gumagalaw yan. Pero itatry pa rin ulit natin siya mamaya. Pupunta tayo sa sasakyan, i-hook up natin yung scan tools. Titingnan natin ulit yung live data. Kapag in-enlarge mo natin yung graph, makikita natin yung waveform kung maglalaro siya sa 300 millivolts. Ngayon, ang gagawin ko po, balik po tayo doon sa standard na waveform. Tapos, ang recorded time po natin na ginawa kanina, 3 minutes po. Sa loob ng 3 minutes, nakikita nyo po ito. 3 minutes po yan. Nakapag-record siya ng 111 frame. So, ipo-forward po natin yan. So, tatandaan po natin na ang coverage po ng normal air fuel, perfect air fuel ratio na tinatawag natin 14.7:1 ay dapat maglalaro sa 3.1 hanggang 3.4 volts. So kapag lumampas po doon, ibig sabihin pag lumampas sa 3.4 volts, lean. Pag bumaba sa 3.1, leads po. So titingnan po natin ito. So yan po ang diskarte, ito pong babasahin natin. Ngayon ipi-play ko po to, titingnan natin sa loob ng 3 minutes kung mag-out of range ang reading ng oxygen sensor natin. So pag oras na nag-out of range yan, ibig sabihin nagdadagdag siya, may natitrace siyang air leak or may sobrang fuel. Tingnan po natin ano. Ipipress ko po itong forward, so parang nagpi-play na po yan. Yan. Pasok pa rin po, 3.2. Tandaan po natin, anything 3.1 hanggang 3.4, yun po ay normal. Pasok po. Pasok, pasok, pasok. Pasok po siya. 3.1 hanggang 3.4 po. Pasok po siya. Pasok. Pasok, pasok. 3.1 hanggang 3.4. Pasok po siya, pasok. So ito po ang monitor natin. Huwag po yung line. Nakikita nyo halos hindi po gumagalaw yung line. So madadaya po tayo kapag tinignan po natin yung line. Kung hindi natin alam kung ano yung binabasa natin, mangyayari niyan, magkakaroon po tayo ng wrong diagnostic. So pasok po yung 3.2, pasok po yan. 3.1 hanggang 3.4. Pasok po tayo. So sa kalahati na po tayo. Pasok, pasok. 3.1 hanggang 3.4. Pasok po tayo. So yan. Sa 1/4 na po tayo. Sa 111 frame po na na-record po natin. 3.2. Ito pong titingnan natin ano. Pasok siya. Pasok siya sa 3.1 hanggang 3.4. Hindi siya bumababa ng 3.1. Bumababa siya ng 3.1, nag 3.0, ano po yun, reach. Pag lumampas po siya ng 3.4, naging 3.5 po siya. Ano po siya? Lean. So makikita nyo, pasok din po siya. Okay, na-reach na po natin yung recorded frame na 3 minutes, which is 111 frame. So pinapakita po dito na ang oxygen sensor po ng sasakyan ko, nasa range po siya ng 3.1 hanggang 3.4. So normal po ang reading. Ngayon, kung suspecha po natin na may problema ang ating oxygen sensor, ano po ba ang pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin ay mag-introduce po tayo ng reach conditions sa pamamagitan ng pag-spray ng brake cleaner. O gawin natin vacuum, gawin natin lean yung condition sa pamamagitan pag-introduce ng vacuum sa pagbunot po ng mga vacuum hose. So,
For example, titingnan natin kung talagang responsive po yung oxygen sensor, kung nagpa-function po dapat siya ng maayos. Kapag inisprayan po natin siya ng brake cleaner, dapat magiging red siya ang condition ng voltage po natin. Dapat magiging 3.5 pataas po siya. So ang gagawin po natin kung gusto po natin gawing reach at titingnan natin siya magre-respond ito, ang dapat i-pull out po natin parameters ay itong short term fuel trim. Gagawin po natin graph. Yan. Ito pong dalawa nito, ito po dapat ang i-monitor natin. So, once na nag-spray po tayo ng brake cleaner, ipo-force po natin ang system na maging reach. Doon sa intake, i-spray po natin yung brake cleaner. Dapat, ang mangyayari, itong voltahin po ito, magiging 3 volts pababa. Magiging 3 volts pababa po dapat ito. So, dapat ito, bababa ng 3 volts. Pababa siya. So, maaaring mag-reading siya pag nag-spray tayo ng brake cleaner. Maaaring mag-reading siya ng mga 2 hanggang 1 volts hanggang pababa pa na pababa hanggang 0. Depende po doon sa amount ng brake cleaner na i-spray po natin. Tapos, imo-monitor din po natin ito. Itong short-term fuel trim. Ito po yung makikita po natin kung nagdadagdag o magbabawas ng fuel. So, once nag-spray ka ng brake cleaner, ang gagawin po dapat ng ng short-term fuel trim, dapat magbabawas siya ng fuel. Kasi matitress ng oxygen sensor, kung gumagana ito, magbibigay ng command ang computer na magbawas ng fuel sa pamamagitan ng pagbibigay ng negative fuel trim. Okay guys, magawa po tayo ng senaryo na kunwari po ay nasa reach condition po tayo. So, kunyari ang reading po ng oxygen sensor natin ay 2 or 1 volts. So, sabi nga dito sa tinignan natin kanina sa characteristic ng wideband oxygen sensor na to, anything below 3.1 volts is considered or recognized by computer as reach condition. Palagay 1 volts o 2 volts. So, ma-record po sa memory ng long-term fuel trim na mayroong problema, na meron po tayong reach condition. Dahil sa may reach condition, ang gagawin po ng computer, panay po ang ang bawas niya ng fuel. So, mangyayari nito, malagyan natin negative 25. So, negative 25, ibig sabihin, nagbabawas siya para i-correct niya ito. Ngayon, para malaman natin kung itong oxygen sensor na to ay nagsasabi ng totoo, kailangan pepersahin natin to na maging lean. Kasi nasa reach po siya, di ba? Below, below 3.1. So, ngayon, ang gagawin po natin dyan, para, mapersa po natin siya na maging rich, maging lean, ang gagawin po natin ay mag-i-introduce po tayo ng vacuum leak. Magbubunot po tayo ng hose. So, once na nagbunot tayo ng hose, dapat itong reading niya, babalik po siya sa pagitan ng 3.1 hanggang 3.4. Kapag ito bumalik sa graph na yon, pag nag-introduce po tayo ng vacuum, depende po kung gaano kalaki ang vacuum na magagawa natin. Kapag tama po ang vacuum na ibinigay mo natin, babalik po siya doon, tataas po siya. Ngayon, kung tama po ang vacuum na introduce natin, papasok po siya sa range. O kung medyo mahina ang vacuum natin, at least tataas po yan.
Ngayon, maobserbahan po natin, kapag nag-introduce tayo ng vacuum leak, itong short-term fuel trim, magdadagdag po ito ng fuel. Makikita po natin ito, magpa-plus din po ito. Magiging, ang percentage na ibibigay niya, for example, positive 10%, positive 25%. So, malalaman po natin na nagre-react ang oxygen sensor. Kapag ito nag-react, ito rin din po ay magre-react kasi related tong dalawang to. Kapag tayo ay naglagay ng vacuum leak at hindi nag-react ito at hindi rin dito gumalaw, ibig sabihin may problema po ang ating oxygen sensor. Pero pa nag-react po yan, ibig sabihin good po ang ating oxygen sensor. So yun po ang diskarte para malaman natin kung ang oxygen sensor natin ay okay pa. Pepersahin po natin siya na maging, halimbawa kung rich condition, pepersahin po natin siya maging lean sa pamamagitan ng vacuum leak. At kung lean po siya, pepersahin po natin siya maging rich sa pag-i-experience ng brake cleaner. So, kapag ito nag-react, kailangan magre-react din ito. So, once na na-correct po natin yung error niyan, halimbawa, may vacuum leak, gawa na po natin ng vacuum leak. Makikita po natin yung memory niya dito, babalik po sa normal. Itong long-term fuel trim at ito pong short-term fuel trim, magsisimula pa siyang i-correct itong long-term fuel trim. Magko-correct ito, tapos susunod po ito. So, ganun po ang sistema sa pagdadiagnose ng ganitong uri ng oxygen sensor. So, sa pagdadiagnose po ng oxygen sensor, importante po na malaman natin kung yung oxygen sensor na dinadiagnose natin ay narrow band oxygen sensor o wide band oxygen sensor. Ngayon, pag narrow band oxygen sensor, madali lang po yun, makikita natin yung waveform. Pero pag narrow band oxygen sensor, hindi po natin makikita, basa-basa ang waveform. Gaya po ng sabi ko, itong FAS, ang waveform po nito ay naglalaro lang sa 300 millivolts. Halos hindi po ma-detect ng scan tools. So malibang lang po kung yung scan tools nyo, na i-adjust po yung voltahe ng per division. So halimbawa magagawa natin itong kunwari ito. Kung ang scan tools nyo, magagawa nyo yung 100 millivolts per division, yun, makikita po natin na yung waveform nun, na gumagalaw-galaw siya. Pero pag hindi po, gaya po nito, kita nyo, yan, halos hindi po gumagalaw yan. Straight line po yan. So, pero tetestingin po natin mamaya sa sakyan, i-hook up po natin yung scan tools, at titingnan po natin, i-adjust po natin to, titingnan po natin kung makaya niyang basahin. So, guys, ang susunod nating step ngayon, i-hook up natin yung scan tools, titingnan po natin kung may paraan para mabasa po yung waveform ng scan tools. So, depende rin po talaga sa scan tools nyo kung ano pong kakayahan ng scan tools nyo. Yung ibang scan tools po, gaya po ng Snap-on, yung matataas na uri po ng scan tools ng Snap-on, ni-adjust po yung voltage per division. So, yung iba naman po ang ginagawa, picoscope ang ginagamit o lab scope. Kasi na-adjust po yung per division nun. So, nakikita po yung waveform na nagagawa ng oxygen sensor sa voltage niya. So, okay guys, so ang susunod natin gagawin, i-hook up po natin ang oxygen scan tools doon po sa sasakyan at titingnan po natin kung may paraan ba na mabasa ng scan tools yung waveform ng oxygen sensor, ng wideband oxygen sensor ng Toyota. So, ito po yung tinatawag ng APS. Okay guys, nandito na po tayo sa loob ng sasakyan. So, i-signal pa ko po ulit yung scan tools. Titingnan po natin kung kaya siyang basahin ng
scan tools, yung wideband oxygen sensor, kapag in-adjust po natin yung graph form. Kasi itong scan tools po ito, na-adjust po yung graph form nya, yung graph image nya. So kung titingnan po natin, ang engine coolant natin ay 46 degrees na. So ang oxygen sensor natin dapat gumagana na kasi nasa closed loop na siya. So sa baba po ng graph nakalagay fuel system 1 status CL, closed loop na po siya. Take note po guys, lahat ng wideband oxygen sensor, kapag may fault siya na faulty heater circuit, ibig sabihin po sira na po ang wideband oxygen sensor nyo. Kailangan na pong palitan yun, kasi ang oxygen sensor kailangan niya ng heater para siya gumana. Kasi ang required temperature po ng wideband oxygen sensor para mag-function siya ay 300 degrees centigrade, o yung iba doon mas mataas pa. Ngayon, hindi po kayang abutin ng oxygen sensor ang temperature na yun na hindi gumagana yung circuit ng heater. So kahit paandarin mo ng 3 oras yung sasakyan, hindi po kayang painitin ng exhaust gas ang oxygen sensor, ang wideband oxygen sensor. So once sira ang heater circuit, sira na po yun. Wala na po tayong magagawa doon, kundi kailangan palitan na po yun. So yun po ang pinaka madaling fault ng oxygen sensor na i-diagnose. Basta may fault code siya na faulty heater circuit, sira na po yung oxygen sensor nyo. Ang titingnan nyo lang po doon kung may open circuit o short circuit. Pag wala pong open circuit at saka short circuit, automatic po ano na po yun, yung sira na po yung heater nun. Palit na po kayo ng oxygen sensor, ng wideband oxygen sensor. So okay, subukan po natin guys kung kayang basahin, kung i-adjust na po natin yung graph. So ito po yung graph. So ayan po, kung makikita nyo, talagang straight pa rin talaga siya, halos hindi siya gumagalaw. Pero kita nyo nagbabago, oh. Siba ang coverage po niya 3.1 hanggang 3.4. So pasok po tayo sa 3.1 hanggang 3.4. Normal po ang oxygen sensor natin. Pero kung aasa po tayo sa graph, wala po tayong makikitang waveform, flat line po yan. Kasi ang play lang po niya nasa 300 millivolts. So tingnan natin kung ma-adjust po natin. Pilitin po natin to. Halos ganun pa rin po. Hanggang times 2 lang. Hindi talaga kayang basahin. Subukan na po natin itong Y, kung magbabago. So nag times 2, ganun pa rin. Umangat lang siya pero hindi pa rin kayang basahin. Times 4, nawala po siya, nag-out of print siya. So adjustment po to para mag center. Ito subukan natin kung malalagay natin sa times 4. So wala rin po talaga guys, hindi po kaya basahin. So bumalik po tayo sa analog. Subukan po natin ilagay sa analog, sa gauge. So halos hindi rin po makita, halos steady rin lang yung pinaka needle nya. Napakaliit. So hindi rin po helpful ang gauge form. Subukan po natin ito, bar mode. Halos hindi rin po siya gumagalaw, oh. Steady. Okay, so wala po talaga guys, hindi po helpful ang yung adjustment ng natin. Kung kahit baguhin po natin yung image nya.
So subukan po natin dun sa enhance scan tools po, OBD tools. So, back po tayo. So sa enhance po, pupunta tayo sa Asia. Tapos hanapin po natin yung Toyota. Ito po. Mas marami pong data feed dyan. Okay, i-pause lang po natin para hindi po tayo maubusan ng memory. Okay guys, ito na po yung enhance data feed ng scan tools. So ito po yung enhance, ito po yung pinakamarami siyang feeds. So may scan tools po na standard OB dito. Meron pong scan tools na may standard OB dito at saka meron pong enhance OB dito diagnostic. So mas mahal po yung scan tools nyo, meron po kayong ganong features. So tingnan po natin kung may adjust po natin kung kayang basahin. So graph mode. So graph mode, ayan po siya. Flatline lang po siya. So yung pagtingin po ng waveform, hindi pong makakatulong sa ganitong itsura. Straight lang po siya. So palaki natin. So ayan, halos flat nga po guys, oh. Diba? Kasi naglalaro lang siya sa 300 millivolts. So konting-konti lang talaga. Tingnan po natin kung mapapalaki po natin. Pindutin po natin itong adjustment. Yan, medyo lumaki ng konti, pero tumaas lang siya. So makikita po natin, ayun, konti lang din po ang nilalaro niya. 300 millivolts, ayun ang 400. So pasok po siya sa range. Medyo okay to kasi nakikita po natin na pumasok sa medyo malinaw-linaw na upo. So tandaan po natin, ang sabi doon sa manual, 3.0 hanggang 3.1 volts hanggang 3.4 volts ang normal reading. So pag tumaas po 'yon, okay guys, ito na po yung maximum adjustment ng scan tools po guys. So dito nakikita nyo sa left side yung mga number na yan. Yan, 3, 4. So per division po ang kanyang i-adjust hanggang 1 volts per division. Ngayon kung ang scan tools nyo gaya ng Snap-on, napakamahal po talaga ng Snap-on, pero iba po talaga ang capability ng Snap-on. So ito pong ganitong mga scan tools, hindi niya po kaya i-adjust ng 100 volts per division. Pero hindi rin po ako sure kung ang Snap-on ay kaya niyang gawin yung palabasin ng graph na 100 millivolts per division. So correction po, 100 millivolts per division. So ang aking scan tools hanggang 1 volts per division lang po kanyang gawin, ipakita. So ito, makita nyo 0, 1, 2, 3, 4. So hanggang 4 volts po ang ipapakita niya. So halos flatline pa rin po siya. So meron pa po ako isang scan tools. Titingnan po natin kung yung isang scan tools ay kaya niyang magbigay ng mas malinaw na waveform. So sa ganitong scan tools po, sa tingin ko halos lahat ng scan tools pareho po siya. Kasi napakaliit po ng 300 millivolts na waveform na nagagawa po ng wideband oxygen sensor. So kung gusto nyo talaga siyang makita yung waveform, ang gagamitin nyo picoscope o labscope. Kasi ang picoscope at labscope na i-adjust po yun hanggang sa pinakamaliit na per division ang voltage niya. So sa picoscope kaya niyang palabasin na 100 millivolts per division. Yun, mas malinaw po, makikita po yung waveform doon. Pero sa scan tools po, sa tingin ko, kahit anong scan tools, sa tingin ko
snap on, ganun din po. So isa lang po natin yung isang scan tools. Okay guys, dito po sa isang scan tools ko po, ito ay Wow Word. So Word po ang brand ng scan tools na to. So ang Word po, isa po yan sa Germany company na nagsusupply ng mga automotive product kaya ng o-ring, silicone, gasket, ano pa ba, brake cleaner. So maraming product po ang Word. So German company po ito. So sa scan tools po ng Word, ang data feeds po na makukuha nyo para sa wideband oxygen sensor ay ito pong nasa taas. So ang nakalagay dyan, bank 1 S1. So yan po yung upstream oxygen sensor, pero nakalagay voltage. Pero kung titingnan nyo po yung binabasa niya, ayan po guys, oh. Yan. Negative 0.651 yan. Milliampere. So current po ang binobolt, ang nire-reading niya. Voltage na nakalagay sa ibabaw niya, pero ang nire-reading niya ampere. So sa ibang scan tools po, ganyan po ang lumalabas. So ang ibang teaching po dyan sa pag-monitor po ng current, kapag nasa zero ang current nyo, nasa perfect ano po siya, fuel trim. Pero kapag ang current nyo po ay nagbasa ng pataas na voltage, halimbawa naging 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, ibig sabihin po nun nasa lean condition ang oxygen sensor, ang nababasa niya. Pero pag mababa po, negative 1, negative 2, negative 3, reach po yun. So ang ibig sabihin nun, sobra ang fuel. Sa scan tools na po ito na Wow Word brand, current po ang minomonitor niya. So dahil sa zero siya, kikita nyo zero, yan zero. Hindi siya, wala sa 1 ampere, wala sa negative 1 ampere. So ibig sabihin, ano po tayo, nasa tama po tayong air fuel ratio. So sa ano po ito, medyo kung hindi po kayo sanay sa ampere voltage ang tinitingnan nyo, medyo maliligaw po kayo. Pero pag ampere po, tandaan nyo, pag nasa 0 ampere, perfect po yung air fuel ratio nyo. Pero depende pa rin yun sa sa design ng oxygen sensor, ng wideband oxygen sensor. Gaya na sabi ko po sa inyo, maraming klase ang oxygen sensor na wideband. So ito po ay yung sa Toyota, sa yung air fuel ratio sensor. So pag nasa 0 po ang current nyo, so ibig sabihin okay po. Pag positive po yung current nyo, naging 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, so lean po yun. Pero pag negative 1, negative 2, negative 3 ampere, ano po yun, rich condition po yun. So hanggang dyan lang po ang kaya niyang i-adjust sa scan tools na po ito. So titingnan pa po natin yung isang scan tools ko, yung standard po, yung pinaka-unang scan tools ko. Tingnan po natin kung kaya niya rin pong basahin. So voltage po sa scan tools na ito, wala po siyang pinapakita. So depende po kasi sa scan tools kung ano yung ibinibigay nilang data feeds. Okay guys, isiningit ko po itong isang scan tools. Ito naman po ay Delphi. So ang Delphi po, ito ay European scan tools. Gaya rin po siya ng Word, European din po yon, gawa ng Germany. So ito pong Delphi, ang pinapakita niya rin po ay current din po, hindi po voltage. Pero kung titingnan nyo rito sa niya ito, oxygen sensor bank 1 S1 voltage. Pero kung titingnan nyo yung unit, milliampere current po.
So medyo titingnan nyo po mabuti yung scan tools nyo kung ano talagang value na lumalabas sa number. So current po ang minomonitor nya, hindi po voltage. Kaya ito nakalagay doon sa ano niya, parameters, oxygen sensor bank 1, sensor number 1, voltage. So ito po yung upstream, ito po yung wideband oxygen sensor natin. Tapos naglagay pa po siya ng isang parameters na wide range lambda. So iba po ang lumalabas na value. Ito po ang titingnan natin. So ang lumalabas po nasa 0 po ang ano natin, ang current na lumalabas na ginagamit niya. So as long as nasa 0 po tayo, okay po yan. Pero pag halimbawa nag negative 1, negative 2, negative 3, yun po yung reach. Ibig sabihin nasa sense ng oxygen sensor, ang wideband oxygen sensor ng Toyota na masyadong madami po yung oxygen ay yung fuel kaysa oxygen sa rich condition po. Pero kung ang reading po dito ay mataas, positive 2, positive 3, positive 4, ibig sabihin po lean po yun. Andyan po yung tinatawag na may vacuum leak po tayo o sira ang intake manifold gasket. So ibig sabihin marami siya na sense na oxygen. So sa ganito po medyo madali po siyang tingnan. Kasi titingnan mo lang po yung current check, magpa-positive o magne-negative. Pag masyadong mataas ang positive voltage, ibig sabihin malakas yung vacuum leak. Kapag ano po, yung mababa naman po, negative, masabalagay natin, negative 2, negative 3, ibig sabihin po nun, rich, sobrang daming fuel. Titingnan po natin kung merong stock up na fuel injector o sira po yung oxygen sensor, yung oxygen sensor natin. Pero sa kita nyo naman po, naggagalaw-galaw po yung current po natin. So kahit paano nag-ano siya, nagko-correct siya ng value. Ibig sabihin may nasisense siya na pakunti-kunti na hindi pantay na air fuel na lumalabas sa ating combustion chamber. Pero maliit lang po yan. So ito po masyado po itong sensitive. So sa mga European na scan tools, ganito po ang lalabas, makikita nyo. Puro current, hindi po voltage. So kukuha po tayo ng isang scan tool, yung standard po. Yun po yung kauna-unahang scan tools ko. Titingnan po natin kung ano po lalabas. So itong ganitong scan tools, helpful po ito kasi titingnan mo lang po kung ang current tataas o bababa. Pag tumaas, positive 1, positive 2, positive 3, ibig sabihin lean. Pag naging negative 1, negative 3, negative 4, ibig sabihin po rich. Pag masyadong mataas, yun po. Basta kailangan maintain ang zero value, almost zero. So pag nasa almost zero value po kayo, wala po tayong problema sa ating wideband oxygen sensor. Okay guys, ito po yung kauna-unahang scan tools ko po na nabili. Paxwell po ang brand. Ang problema po dito sa mga mumurahing scan tools, namimili po siya ng sasakyan na kanyang babasahin. So sana basahin niya itong sasakyan na to. So yan lang po ang isang risk kapag bibili kayo ng mumurahing scan tools. So yung mga scan tools na mumurahin, meron siyang mga sasakyan na hindi kayang basahin. So testingin po natin kung kaya niyang basahin. So diagnostic. Tagay po natin no. Punta po tayo sa data stream. Sana basahin niya. View data. Custom data list.
So mamimili po tayo. So nabak po tayo. Ito. Load ETC. Pamili na lang po tayo. Yung system. So ipopost ko po na guys. Titingnan ko po kung may makikita tayong data feed sa oxygen sensor. So mag-save po tayo ng memory ng camera po natin kasi masyado marami na pong naka-store dito sa aking camera. Okay guys, so lumalabas po guys itong Paxwell NT300 kayang-kaya niyang basahin yung waveform ng wideband oxygen sensor. So mas detalyado po siya. Kung makikita nyo, ang spec po natin ay 3.1 to 3.4. Yun po yung normal na voltage, operating voltage po ng ating oxygen sensor. So makikita nyo 3.1 to 3.4, pasok po tayo. Ayun po, sa taas 3.2, 3.1. So makikita mo ang maximum reading niya 3.2, ang minimum reading niya as 3.1. So pasok na pasok po at nakikita po natin yung waveform. So itong scan tools na po ito mas detalyado po. Kaya nga lang ang problema dito sa scan tools na to, dahil sa mumurahin siya, meron po siyang sasakyan na hindi binabasa. So namimili po itong scan tools na to. Pero pa once na binasa niyo naman po yung scan tools, kita niyo naman po mas maganda po siya dun sa mga pinakita ko sa inyong scan tools. Voltage po ang pinapakita niya, hindi current. So pag nakita niyo po itong halimbawa dito sa taas, yan naging halimbawa naging ano yan, naging 3 point something, halimbawa naging 3.5, 3.6 yung number dyan sa taas na yan, ibig sabihin lean condition po kayo. So mas detalyado po ito. Ngayon halimbawa itong sa baba nag 3.0, nag 3.0 pababa, ibig po sabihin nagre-reach kayo. Halimbawa pumunta siya sa sa 2 volts, 1 volts, makikita mo dito itong number na magbabago. So mas detalyado po itong scan tools na to pagdating sa oxygen sensor. So kasi ito nga po sa isa sa pinagmamalaki nitong scan tools na to, meron siyang graphing at meron po rin siyang tinetest na rin po yung oxygen sensor ng ibang sasakyan, pero namimili nga lang po siya. So makikita po natin talagang mas detalyado po siya sa pagdadiagnose ng oxygen sensor. So guys, sa pagdadiagnose po ng oxygen sensor, ng wideband oxygen sensor, depende po yan kung anong data feeds ang ibibigay sa inyo ng inyong scan tools. So kung ito pong Toyota ang gagamitin po natin na halimbawa nagto-troubleshoot po tayo ng Toyota at ang gamit po ay air fuel ratio sensor, mas madali po siyang i-diagnose gamit ang voltage parameter. Kasi alam po natin ang normal ay 3.1 hanggang 3.4 volts. So pag nag-out of range kayo, pag tumaas, lean condition, pag bumaba, rich condition. So titingnan po, isang way po ng pag-test kung nagre-response ang oxygen sensor po natin, kung okay siya, bigla po natin i-snap ang accelerator pedal. Tingnan po natin kung magre-response ano. Ayun po nag-reach clean po siya. So nagre-response po ang ating oxygen sensor. Nag 4.9 at hanggang 2.6. So biglang nag-reach, nang binitawan po natin yung gas, bigla po siya nag-lean. So yan, nagbabalik na po sa normal. Ibig sabihin po, good po ang ating oxygen sensor, ang ating wideband oxygen sensor. Isang way po yon sa pag-check ng oxygen sensor, yung biglang tatapakan ang gas.
So, pag biglang tapak bitaw, naka-flatline po siya, ibig sabihin, hindi po nagre-response ang ating oxygen sensor. So, pag hindi po nagre-response, isa na po sa magiging suspetsa po natin ay defective po ang oxygen sensor. So, yung ibang test po, susubukan po natin ang makina ng brake cleaner. Gagawin po natin siyang reach. Pag hindi pa rin siya nag-response, so may problema na po ang ating oxygen sensor. So ang ating oxygen sensor, kitang-kita, talagang responsive siya. Yung ito pong maganda sa scan tool na to. Kitang-kita niya yung waveform mo. Masyadong sensitive po itong scan tool na to. Ito po ang kagandahan ng Paxwell pagdating sa oxygen sensor. Talagang makikita mo yung waveform. Kaya nga lang po namimili po ito ng sasakyan. So ito pong sasakyan na to ay 2008 model, binasa niya po. Ito isinalang ko rin po ito doon sa aking Nissan X-Trail 2006 model, binasa niya rin po. Pero meron pa akong tiningnan na Subaru, kaya nga lang yung Subaru yung medyo late model na po yan, mga 2001 year model ata, 2002, medyo hindi niya na binasa. So depende po sa year model. At saka meron po talagang mga sasakyan na hindi mo basa-basa masasaksakan ng aftermarket na scan tools kasi masyado pong mahigpit ang kumpanya. Halimbawa po, meron po Iveco. So ito po yung kumpanya ko saan ako nagtrabaho. Ang Iveco po ay namimili po ng scan tools. Kasi ang Iveco po ay multiple po yan, computer. So masyado pong complicated. Meron siyang, yung latest ngayon, meron 12 computer na nag-uusap-usap. So kung mumurahin ng scan tools nyo, hindi po babasahin ng scan tools yun. Ngayon, kung maganda-ganda po ang scan tools nyo, yun, maaaring basahin. So ang snap-on sa tingin ko kaya niyang basahin, pero depende po kasi sa year model Yung ito pong Autel ko, hindi niya kayang basahin ang Iveco. Pero ang aking Delphi at Word, kayang-kaya niya pong basahin ang Iveco. Kasi ang Iveco po European vehicle. So ang scan tools po na Word at saka itong Delphi, European po. Design po siya na magbasa ng mga European vehicle. So may mga vehicle po na magaling magbasa sa European vehicle, pero mahina sa Japanese vehicle, sa Asian. Yung iba magaling sa Asian, pero mahina po siya magbasa sa European. So depende po kung anong company na gumawa ng inyong scan tools. So kaya po kapag kayo bibili ng scan tools, so iba-ibang brand po ang bibili nyo, yung gawang Europe, yung gawang Asian o Japanese scan tools o Korean o Chinese. So para pag naka-encounter po kayo ng mga iba-ibang varieties ng sasakyan, meron po kayong may option po kayo na pwedeng gamitin para ma-diagnose po yung sasakyan. So sa akin, ang scan tools ko po ay 5. Meron po akong Autel, Paxwell, Word at Delphi. Kasi naka-encounter po ako talaga na yung Autel ko hindi niya kayang basahin yung sasakyan, pero yung Word kayang-kaya niyang basahin. So sa mga nagsisimula po dyan ng gawa ng sasakyan sa lalabas, mag sideline. So ang payo ko po sa inyo, kung bibili po kayo ng scan tools, bibili po kayo ng 2 brand ng scan tools. Pero kung bibili po kayo ng mga gantong mumurahing scan tools, wawarningan ko na po kayo,
medyo may limitation po ito mga ganito. May mga sasakyan na hindi niya kayang basahin. So pero pag binasa niya naman po ang sasakyan, kita nyo, naigagraph niya ito. Naigagraph niya yung mga data feeds. Pipili po kayo dyan kung anong gusto nyo gawing graph. Ito, oxygen sensor, nagagraph niya. Tsaka kita nyo sensitive, kita nyo yung waveform, kitang kita. Yun po ang maganda sa scan tools na to. So itong Paxwell po, maraming modelo po ito. Ito 130 po ata ang bili ko to, $130. Ang Paxwell meron din po siya nagwo-worth na $3,000 na scan tool. So katapat na po yun ng Autel ko. Pero ang mas prefer ko po ay ang Autel kasi ang mga features niya po maganda. So maybe mga ilang buwan pa ngayon bibili rin po ako ng either Ansel o yung Lunch na scan tools. Namimili po ako dun sa dalawa. Ang problema po sa Lunch at sa Autel, meron po siyang subscription. So kailangan mag-subscribe po, magbabayad po ng subscription para yung scan tools nyo laging updated. Hindi gaya po na Ansel. May mga modelo po ang Ansel na tinatawag na lifetime pre-update. Depende rin po sa year model po ng kung ano pong model ng scan tools ang bibili nyo, kung mamahalin o mumurahin. So ang balak kong bilhin yung mamahalin. So just in case na maka-encounter ako ng ibang sasakyan, meron po akong maraming option pong scan tools na pwede akong gamitin. Kasi meron pong scan tools na may mga sasakyan po talaga na mahirap po basahin. So nandyan na po yun kung gaano ka lakas ang scan tools nyo. Importante po talaga ngayon ang scan tools sa pagdadiagnose ng sasakyan, kasi po ang masakyan ngayon ay fully electronic. Sampalan ko po kayo, ang EB ko ay may 7 computer. Andyan po yung ADC-17, yan po yung computer ng makina. Andyan po yung body control module. Yung makina po yun, yung body control module, yan po yung humahawak sa mga ilaw. Lahat ng konektado sa mga ilaw. Andyan po yung airbag module. Andyan po yung brake ABS. Andyan po yung transmission. Andyan po yung additional light module. So marami po yun. Canline po ang ginagamit niya, multiple canline. So yung ganun pong mga sakyan, kailangan po ng malakas scan tool. Yung Ford din, ganyan din po ang Ford. Ang mga Ford po ngayon, multiple po siya, yung computer na nag-uusap po sa pamamagitan ng canline. So kailangan po talaga natin ngayon ay malakas na scan tools para ma-diagnose ang maayos ang sasakyan. Ang mga electronic parts po, napakahirap po i-test unless meron kayong service manual na gaya po nung halimbawa gagawa kayo ng Ford, meron kang service manual, at least mapapagaan po yung pagto-troubleshoot nyo. Pero minsan ang direction po na itinuturo po sa pag-troubleshooting is scan tools pa rin po. Gaya itong Toyota na tinitingnan po natin, ang pagdadiagnose po ng oxygen sensor, ipinakita ko po sa inyo, di ba kanina? Andoon yung parameters niya at pinapakita niya po yung waveform, pati values. Ang gagamitin po ay either scan tools o pwede po tayong gumamit ng picoscope or labscope. Ang picoscope at saka labscope po, mas accurate po yun. Kayang-kaya niyang basahin ang oxygen sensor, lalo na po yung wideband sensor. Kasi pwede pong i-adjust ang voltage per division ng graph. Pwede pong maging 100 millivolts per division. So ang lalabas po parang ganito.
So kitang-kita po ang waveform sa pico scope tsaka sa lab scope. So makikita mo kung nagre-reach glilin. So kita nyo po 3.1 hanggang 3.2 po ang waveform na ginagawa niya. Pasok po tayo kasi gaya po ng tinignan po na sa manual, 3.1 hanggang 3.4 po ang spec ng perfect air fuel mixture, which is 14.7:1. So pasok po tayo. Wala po tayong problema, wala po tayong reach condition, wala po tayong lean condition. Okay guys, pasok po muna tayo sa loob ng bahay. Okay guys, kapag ang scan tool nyo po ay European na scan tools po, gaya po ng pinakita ko sa inyo na yung Delphi at saka Word brand ng scan tools, malimit ang minomonitor po ng scan tools nito ay current. So, ang mga wideband oxygen sensor po, gumagamit po yan ng current para ma-determine niya kung rich or lean ang ang condition ng exhaust gas na lumalabas sa combustion chamber. Ang wideband oxygen sensor po ay hindi gaya ng narrowband oxygen sensor. Ang narrowband oxygen sensor ay nagproduce ng voltage. Ang wideband oxygen sensor hindi po. Iba po ang sistema ng wideband oxygen sensor. So may voltage po siya, tapos yung voltage po niya, supply po yun ng ECM. So kailangan for example, naka-maintain dapat ng 450 mA. Yun po ang 14.7:1 perfect air fuel ratio. So once na naging imbalance po yun, yung 450 mA magbabago po yun. So palagay magtataas o bababa ang reading. Para maibalik niya sa 450 mA yun, magpapasok siya ng negative o positive current para magkaroon ng chemical reaction sa loob ng oxygen sensor para bumalik sa 400 mA yung voltage output na monitor po ng ECM. So ganun po ang wideband oxygen sensor. Hindi po siya nagpo-produce ng voltage. Pinapasukan po siya ng current para ma-maintain po yung 450 mA na minomonitor ng ECM na tinatawag po nating perfect air fuel mixture. So maaari in the future gagawa po tayo ng separate na pag-aaral doon sa wideband oxygen sensor na yung pinaka-detalye po kung paano siya nag-ooperate. So ito po yung munang basic yung kailangan po natin. So sa pagdadiagnose po nagamit ang current. Diba yung gaya ng scan tools ko po na Delphi at saka Word, current po ang ginagamit. So unang-una na magbibigay sa inyo ng clue, kapag ang wideband oxygen sensor po ang gamit ng sasakyan, tapos ang nakalagay doon po sa monitoring ng wideband ng auto sensor ay nakalagay voltage, pero yung actual na nire-reading niya current, ampere po. Ibig sabihin wideband oxygen sensor po ang nakakabit doon. So yun, isang clue na po yun. So paano po ba pagbasa nito kapag current? So ito pong graph na ginawa natin, ito yung parang po to, yung parang graph graph. So sa gitna, ayan po ang 0 ampere. Yan po ang perfect air fuel mixture na 14.7:1. So once na nagdagdag, may leak. Nag-leak po ang intake manifold gasket na, magiging lean po yan. So pag nag-lean po yan, ang mangyayari dyan, ang computer po magsusupply po siya ng positive ampere para maibalik sa
14.7:1. So naglagay siya ng 400 mA, 500 mA, hanggang sa naging 1 mA, 2 mA. So yun, sobrang lakas na po yung vacuum leak niya. So ibig sabihin na sa lean condition po yung sasakyan nyo. Ngayon, kapag ang natitrace naman sa scansol, ang nire-reading niya ay negative. Ano ba? Naging negative 400 mA, negative 500 mA, hanggang sa negative 1 ampere, hanggang sa negative 2 ampere. So, kaya negative 1.5 ampere. Ibig sabihin po yun, nasa rich condition ang sasakyan nyo. Either may stock open na fuel ang sasakyan o may ibang pamproblema ang sasakyan nyo. So nababasa niya na mas madami ang fuel kesa oxygen. So yun po, ganun po ang pagbasa nun. Basta pa nakikita nyo nasa zero po yung current, ibig sabihin nasa perfect po kayo, air fuel mixture. Pero once na sobrang tumaas po, nag-produce ng positive o negative ampere na mas mataas po ang number, ibig sabihin may problema po sa makina. Okay guys, so yan po yung explanation kung paano mag-monitor ng wideband oxygen sensor gamit po ang scan tools. So sana po nakatulong po itong video na ito. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po sa channel po natin, paki-press po yung subscribe button, paki-press na rin po yung like button, at higit sa lahat pindot na rin po yung notification bell para tuwing magagawa po ako ng video at i-upload ko po ay mamamonitor nyo po, ma-notify po kayo. So sa susunod po guys, abangan nyo, gagawa pa po tayo ng maraming video tungkol sa paggawa po ng sasakyan. Abangan nyo po yung marami pa tayong gagawin. Yung sinabi ko po sa inyo dati na gagawa po tayo ng wheel bearing, inintay ko pa po yung pyesa ng sasakyan. Gagawa po tayo ng wheel bearing ng Nissan X-Trail, pati rin po yung Toyota Kluger ko. Papalitan ko na rin po ng wheel bearing. Papakita ko po sa inyo yung the best way na paano magpalit po ng wheel bearing, ng wheel hub bearing. So sige guys, sa susunod po, kita-kita po tayo sa susunod na video. Ciao!